Nakatali ang mga kamay sa likod gamit ang alambre. Magandang gabi, hindi lahat ng paglalakbay ay nagtatapos sa paroroonan. May mga biyaheng napuputol sa gitna ng kadiliman kung saan ang daan pauwi ay nagiging isang walang hanggang bangungot. May mga lihim na kapag nabunyag ay hindi lamang sumisira ng tiwala, kundi kumikitil ng buhay. Ang kwentong inyong mapakikinggan ngayong gabi ay isang paglalakbay sa pinakapuso ng dilim, isang paglalakbay na nagsimula sa isang ordinaryong van sa kahabaan ng MacArthur Highway at nagtapos sa isang karumaldumal na krimen sa gitna ng isang tahimik na maisan sa Posorubio, Pangasinan. Ito ang salaysay ng tatlong katauhan na pinagtagpo ng tadhana sa isang mapanganib na tatsulok. Isang simpleng byudong driver na ang tanging kasalanan ay ang muling umibig, isang babaeng ginamit ang kanyang alindog bilang sandata upang mabuhay sa isang mapanghusgang mundo, at isang lalaking nakauniporme na sa likod ng sinumpaang tungkuling maglingkod at magprotekta ay nagkukubli ang isang demonyong may mapanganib na obsesyon. Paano nga ba ang isang relasyong nagsimula sa isang maikling usapan sa biyahe ay hahantong sa isang brutal na pagpaslang? At paanong ang taong itinuring na pangunahing salarin ay siya palang pinakakawawang biktima sa lahat? Samahan ninyo kami sa paghimay sa isang kasong susubok sa inyong pananaw sa katarungan, isang kwento ng pag-ibig, matinding paninibugho at ang karumaldumal na pagtataksil na naganap sa isang gabing walang bituin. Ang mundo ni Juanito ay kasing simple at kasing paulit-ulit ng kanyang ruta. Araw-araw bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na siya. Ang amoy ng kapeng barako na kanyang tinitimpla ay ang unang bumabati sa umaga sa kanilang maliit na bahay. Sa katabing silid, mahimbing pang natutulog ang kanyang matatandang magulang, ang tanging mga kasama niya sa buhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanyang dalawang anak, kapwa may mga sarili ng pamilya at trabaho sa malayo, ay bihirang umuwi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang kumot na bumabalot sa kanyang pag-iisa. Ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikang iyon ay ang ugong ng makina ng kanyang van. Ang sasakyang iyon ay higit pa sa isang hanap buhay. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang bawat upuan ay may naiwang kwento, ang bawat bintana ay naging saksi sa libu-libong buhay na dumaan. Ang ruta niya ay isang linyang hindi nagbabago, Dagupan-Baguio, Baguio-Dagupan. Ang init ng kapatagan at ang lamig ng kabundukan ang dalawang dulong naghahati sa kanyang araw. Kilala siya sa terminal bilang si Manong Juanito, isang lalaking matipid sa salita at mas matipid sa ngiti. Ang kanyang presensya ay kalmado, ang kanyang pagmamaneho ay maingat. Para sa kanyang mga pasahero, siya ay isang anino lamang sa driver's seat, isang maaasahang tagahatid, ngunit hindi isang taong kaagad mong makikilala. Ang kanyang buhay ay isang tuwid na daan, walang liko, walang sorpresa. Ngunit ang lahat ng iyon ay magbabago sa pagdating ng isang pasaherong magdadala sa kanya sa isang kalsadang hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Sa kabilang dulo ng mundo ni Juanito ay ang mundo ni Rowena Castillo. Kung ang buhay ni Juanito ay katahimikan, ang kay Rowena ay ingay. Ang kumukutitap na ilaw ng mga club sa Dagupan at Baguio ang nagsisilbing araw niya. Sa mundong iyon, hindi siya si Rowena, siya si Roxy, isang pangalang mas kilala, mas kaakit-akit, mas nababagay sa kanyang propesyon. Si Roxy ay isang mananayaw, isang hostess, isang babaeng ang ganda at ang katawan ang puhunan sa bawat gabing lumilipas. Sa mga mata ng marami, isa siyang bayarang babae, isang bansag na kasing bilis ibato ng paghusga. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapamigay niya sa mga customer, may isang Rowenang pagod, isang babaeng nakikipaglaban para mabuhay. Sa mga kasamahan niya sa club, si Roxy ay isang alamat. Alam niya ang bawat galaw sa laro ng pangaakit. Alam niya kung paano maging malambing, kung kailan dapat maging mailap, at kung paano iparamdam sa isang lalaki na ito ang sentro ng sansinukob, kahit na ang pakiramdam na iyon ay may katumbas na halaga pagsapit ng umaga. Magaling daw gumiling si Roxy, isang bagay na kinahuhumalingan ng mga lalaki, ngunit higit sa lahat matalino si Roxy. Ginamit niya ang kanyang alindog hindi lamang para sa pera, kundi para sa kaligtasan. Isang gabi sa huling biyahe ni Juanito paakyat ng Baguio, nag-cruise ang kanilang landas. Puno na ang van, wala nang maupuan. "Miss, dito ka na sa harapan," sabi ni Juanito, tinutukoy ang bakanteng espasyo sa tabi niya, isang pwestong karaniwang iniiwasan ng mga pasahero. Pumayag si Roxy. Doon sa gitna ng ugong ng makina at dilim ng gabi, nagsimula ang kanilang unang pag-uusap. Mga simpleng tanong, mga simpleng sagot.
Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Para kay Juanito, ang boses ni Roxy ay musika sa kanyang tahimik na mundo. Sa mga sumunod na biyahe, ang upuan sa tabi ni Juanito ay naging permanenteng pwesto na ni Roxy. Ang mga simpleng usapan ay naging mas malalim na kwentuhan. Ibinahagi ni Juanito ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pangungulila. Ibinahagi ni Roxy ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pagod. Sa mga mata ni Juanito, nakita niya hindi si Roxy ang hostess, kundi si Rowena, ang babaeng nangangarap ng simpleng buhay. Unti-unti ang relasyon ng driver at pasahero ay naging ugnayan ng 2 taong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang kanilang lihim na ugnayan ay lumabas mula sa van. Ang mga biyahe sa gabi ay nauwi sa mga magdamag na pagsasama sa mga mumurahing motel sa tabi ng kalsada. Doon sa 4 na sulok ng silid, natagpuan ni Juanito ang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Naramdaman niyang muli siyang buo, muli siyang lalaki. Para sa kanya, iyon ay pag-ibig, dalisay at totoo. Hindi niya nakita ang laro, hindi niya nakita ang transaksyon. Ang nakita niya lamang ay isang babaeng nangangailangan ng kalinga, isang babaeng sa wakas ay natagpuan niya. Ngunit ang pag-ibig tulad ng kalsada sa gabi ay may mga blind spot. Ang hindi alam ni Juanito ay hindi lamang siya ang lalaki sa komplikadong buhay ni Roxy. May isa pang anino, isang aninong mas malaki at mas makapangyarihan, si SPO2 Renato Villanueva, hindi tunay na pangalan, isang pulis na may ranggo sa Pangasinan. Matagal na siyang kliyente ni Roxy, ngunit ang kanilang relasyon ay higit pa sa bayaran. Si Villanueva ay nahumaling kay Roxy. Binibigyan niya ito ng pera, ng mga regalo at higit sa lahat ng proteksyon. Sa mundong ginagalawan ni Roxy, ang proteksyon mula sa isang pulis ay ginto, ngunit may kapalit ito katapatan. Para kay Villanueva, si Roxy ay isang pag-aari, isang tropeyo na hindi maaaring agawin ng iba. Nagsimulang gumuho ang pundasyon ng lihim na mundo ni Juanito at Roxy nang malaman ni Villanueva ang tungkol sa kanila. Ang selos ay isang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Paanong ang isang babaeng kanyang sinusuportahan at itinuturing na kanya ay magkakaroon ng interes sa isang hamak na driver ng van. Para sa isang lalaking sanay na nasusunod ang lahat ng gusto, ito ay isang sampal sa kanyang ego. Isang gabi, ayon sa testimonya ng isang waitress, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa sa isang sulok ng club. Narinig niyang sinabi ng pulis sa nanginginig na si Roxy, "Akala mo makakatakas ka sa akin? Walang lalaking pwedeng pumalit sa akin." Iyon ay hindi lamang isang salita ng isang naninibughong mangingibig. Iyon ay isang pagbabanta, isang pangakong babawiin niya kung ano ang sa tingin niya ay kanya sa anumang paraan. Setyembre 22, 2015. Isang gabi na magtatakda ng hangganan sa pagitan ng dati at ng pagkatapos. Huling biyahe na ni Juanito mula Dagupan. Kakaunti ang pasahero. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay malamig, isang paunang lasa ng klima ng Baguio. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Roxy. Galing siya sa isang reshuffling sa Dagupan. Pagod ang kanyang anyo, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon para kay Juanito ay sapat na para pawiin ang pagod ng buong araw na pagmamaneho. Binaybay nila ang madilim na kahabaan ng MacArthur Highway sa Poso Rubio. Walang mga poste ng ilaw, walang mga bahay. Ang tanging liwanag ay mula sa 2 bilog na sinag ng kanilang van na tila nilalamon ng nag-aapuhap na kadiliman sa magkabilang gilid. Bigla sa di kalayuan may mga ilaw ng flashlight na sumayaw sa gitna ng kalsada. 3 lalaki. Nagmenor si Juanito sa pag-aakalang isa itong checkpoint. Ngunit habang papalapit, isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sila mukhang mga tanod. Itinigil niya ang van. Bago pa man siya makapagtanong, marahas na bumukas ang pinto sa gilid. "Checkpoint! Baba lahat!" Sigaw ng isang lalaking may takip sa muka. Ang boses nito ay magaspang, puno ng panganib. Nagsimula ang kalituhan at takot. Ang mga pasahero ay nagunahang bumaba. 2 sa kanila sa liksi ng pagkakataon ay mabilis na nakatakbo at nagtago sa kadiliman. Ngunit si Juanito at si Roxy kasama ang iba pa ay hindi pinalad. Pinababa sila at tinutukan ng baril. Dinala sila sa gilid ng kalsada patungo sa isang makitid na landas na papasok sa isang malawak na maisan. Nagsimula ang sigawan habang ang atensyon ng mga lalaki ay nakatuon sa paghila kay Roxy na siyang pumapalag, nakahanap ng siwang si Juanito.
Isang siwang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap, pinili niya ang buhay. Gawa ng purong adrenaline at takot, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon likod, papalayo sa highway, patungo sa masukal na bahagi ng paligid. Ang mga tinik ay sumusugat sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran. Marahil ay isang utos na habulin siya, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya hanggang sa ang tanging naririnig na lang niya ay ang ragasan ng kanyang hininga at ang kabog ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kadiliman, nagtago siya, nanginginig, dala ang huling imahe ni Roxy, ang kanyang mga matang nanlalaki sa takot sa ilalim ng matatalim na ilaw ng flashlight. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa isang tanawing karumal-dumal. Natagpuan ng mga magsasaka ang walang buhay na katawan ni Rowena Roxy Castillo sa gitna ng maisan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod gamit ang alambre. Ang kanyang damit ay punit-punit. May mga malinaw na palatandaan ng panghahalay. Ang babaeng minsang naging reyna ng gabi sa mga club ay natagpo ang walang sapin sa paa, walang dignidad sa gitna ng putikan. Nang dumating ang mga autoridad, iisa ang tanong sa isip ng lahat. Nasaan ang driver? Ang van ni Juanito ay natagpo ang nakatiwangwang sa gilid ng kalsada, bukas ang pinto, ngunit si Juanito ay wala. Wala siya sa crime scene, wala siya sa terminal, wala siya sa kanyang bahay. Para sa mga investigador, ang pagkawala ng huling taong nakitang kasama ng biktima ay isang malaking pulang bandila. Sa isang press briefing, sinabi ng hepe ng pulisya ng Pangasinan, siya ang huling nakitang kasama ng biktima. Ang kanyang pagkawala matapos matagpuan ng bangkay ay itinuturing naming isang malinaw na indikasyon ng pagkakasala. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang tahimik na driver ng van, si Manong Juanito, na kilala sa kanyang maingat na pagmamaneho, ay biglang naging isang halimaw sa mata ng publiko. Ang mga dating kasamahan ni Roxy ay nagbigay ng testimonya, nagsasabing may selos daw si Juanito sa mga kliyente ni Roxy. Bigla ang kwento ay nabuo. Isang krimen ng paninibugho, isang simpleng driver na hindi matanggap na ipinagpapalit siya at sa sobrang galit ay ginawa ang karumal-dumal na krimen. 2 araw ang lumipas, Setyembre 25, 2015, madaling araw. Isang patrol ng pulisya malapit sa palengke ng Dagupan ang nakapansin sa isang lalaking payat, marungis at halatang pagod na naglalakad sa gilid ng daan. Nang lapitan, nakilala nila ito, si Juanito. Hindi na siya nanlaban ng arestuhin, tila wala na siyang lakas. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi sa mahinang boses, "Wala akong kasalanan, Wedaman, wala akong kasalanan." Sa loob ng interrogation room, iginiit ni Juanito ang kanyang kwento, ang pagharang, ang pagtakbo, ang takot. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka agad nagsumbong? Bakit ka nagtago ng 2 araw? Tanong ng isang pulis. Matagal na natahimik si Juanito, huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob at saka binitiwan ng isang pahayag na nagpatahimik sa buong silid. Dahil pulis ang isa sa kanila, sabi niya, "Hindi ako maaaring magkamali, kilala ko ang mukha niya, madalas ko siyang nakikita sa mga checkpoint. Siya ang nag-utos na hilahin si Roxy papasok sa maisan." Sa isang iglap, ang kaso ay naging mas komplikado, mas mapanganib. Ngunit para sa mga pulis na naroon, ang kanyang pahayag ay isang desperadong pagtatangka ng isang salarin para iligaw ang investigasyon. Ang kanyang salita laban sa integridad ng buong kapulisan. Sa puntong iyon, ang kanyang kapalaran ay tila selyado na. Siya ang pangunahing suspek at ang kanyang kwento tungkol sa isang pulis ay ibinasura bilang isang kasinungalingan. Halos 1 taon. Iyon ang haba ng panahong ginugol ni Juanito sa loob ng kulungan habang dinidinig ang kanyang kaso. Bawat araw ay isang walang katapusang paghihintay. Ang dating malinis na driver ay nangayayat, humaba ang buhok at balbas at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Sa loob ng selda, paulit-ulit niyang binabalikan ang gabi ng Setyembre 22, ang huling ngiti ni Roxy. Ang takot sa kanyang mga mata, ang sarili niyang kaduwagan, sinisisi niya ang sarili hindi sa pagpatay kundi sa pagtakbo, sa pag-iwan sa kanya. Samantala sa labas, si SPO2 Renato Villanueva ay malayang nagpapatuloy sa kanyang tungkulin. Bagamat iniimbestigahan umano ng Internal Affairs Service, ang kakulangan ng direktang ebidensya at ang bigat ng kaso laban kay Juanito ay naging kanyang panangga. Ang sistema na dapat sanay nagpoprotekta sa mga inosente ay tila kumakampi sa isa sa mga kauri nito. Nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court ng Pangasinan. Ang prosekusyon ay nagpresenta ng isang matibay na kaso laban kay Juanito batay sa circumstantial evidence. Siya ang huling kasama, siya ay tumakas at mayroon siyang motibo, selos.
Ngunit ang abogado ni Juanito, isang public attorney na naniniwala sa kanyang kawalang sala, ay hindi sumuko. Dahan-dahan sinimulan niyang buuin ang tunay na larawan ng mga pangyayari. Ang unang basag sa pader ng prosekusyon ay dumating ng isang dating waitress sa club na pinagtrabahuhan ni Roxy ang tumestigo. Nanginginig ngunit buo ang loob, isinalaysay niya ang tungkol sa relasyon ni Roxy at ni Villanueva. Kinumpirma niya ang obsesyon ng pulis at ang mainit na pagtatalo nila ilang linggo bago ang krimen, kung saan narinig niya ang pagbabanta ni Villanueva. Akala mo makakatakas ka sa akin, walang lalaking pwedeng pumalit sa akin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Ang ikalawang dagok ay ang testimonya ng isa sa mga pasaherong nakatakas noong gabi ng insidente. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan siya ng depensa. Sa kanyang salaysay, malinaw niyang sinabi na isa sa mga humarang sa kanila ay naka-jacket, ngunit sa ilalim nito ay may nakausling insignia ng pulisya. Siya rin daw ang pinakamaautoridad sa tatlo ang siyang nag-utos na ilabas si Roxy mula sa van. Ang kanyang testimonya ay direktang sumuporta sa kwento ni Juanito. Ang huling pako sa kabaong ng kaso laban kay Juanito ay ang forensic report. Napatunayan na walang anumang DNA, fingerprint o anumang pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Juanito sa aktwal na panghahalay at pagpatay. Ang tanging bakas niya sa lugar ay ang mga yapak sa kalsada na tumutugma sa kanyang salaysay na siya ay tumakbo papalayo upang iligtas ang sarili. Sa harap ng mga malinaw na testimonya at kakulangan ng ebidensya, ang ihip ng hangin sa loob ng korte ay nagbago. Inihain ng depensa ang isang mosyon para ibasura ang kaso. Noong Oktubre 26, halos isang taon at isang buwan matapos siyang arestuhin, pinalaya si Juanito. Pinawalang sala nang buksan ang pinto ng kulungan. Ang unang bumati sa kanya ay ang sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, isang hiningang malaya, ngunit may kasamang bigat ng isang taong ninakaw sa kanyang buhay. Ang kanyang paglaya ay simula naman ng pagbagsak ng tunay na may sala. Agad na inaresto si SPO2 Renato Villanueva at ang dalawang kasamahan niya. Sinampahan sila ng kasong murder, rape at abuse of authority. Lumabas sa paglilitis na ang motibo ay purong selos at obsesyon. Hindi matanggap ni Villanueva na ang babaeng kanyang tinustusan at inari ay mas pinili ang isang hamak na driver. Sa gabing iyon, sinundan niya ang van ni Juanito, dala ang dalawang kasabwat upang bigyan ng leksyon si Roxy. Ngunit ang leksyon ay naging isang brutal na pagpatay. Sa huli, nahatulan si Villanueva at ang kanyang mga kasamahan. Habang buhay na pagkakakulong, nakulong ang dapat makulong. Nakalaya ang dapat lumaya. Nakamit ang hustisya, ngunit ang mga sugat na iniwan ng kasong ito ay mananatiling sariwa. Si Juanito, bagamat malaya, ay hindi na kailanman maibabalik ang isang taon ng kanyang buhay, ang kanyang reputasyon at ang kanyang tiwala sa sistema. Dala niya habang buhay ang alaala ng gabing iyon at ang bigat ng pag-iisip na kung sana ay hindi siya tumakbo, kung sana ay mas naging matapang siya. Si Roxy, isang biktima ng kahirapan at ng mapanganib na pag-ibig, ay isang paalala sa libu-libong kababaihan na nakikipagsapalaran sa isang mundong mapanghusga. At si Villanueva, isang paalala na ang kapangyarihan kapag nalasing sa obsesyon at inggit ay nagiging pinakakarumal-dumal na sandata. Ang kwento nila ay isang mapait na aral na sa paghahanap ng katarungan, ang unang pinaghihinalaan ay hindi palaging ang tunay na may kasalanan. At kung minsan ang pinakamalaking krimen ay hindi lamang ang pagkitil ng buhay, kundi ang pagwasak sa buhay ng isang inosente dahil sa maling hinala at bulag na paghuhusga. Ang biyaheng Dagupan Baguio ni Juanito ay nagpapatuloy, ngunit sa tuwing dumidilim ang kalsada at sa tuwing may sumasakay sa upuan sa tabi niya, isang anino ng nakaraan ang laging magpapaalala sa kanya ng biyaheng hindi na nakarating sa kanyang paroroonan.